Hello, ayan. Hello. Hello. Ayan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Batiin po natin yung mga kapatid natin na katabi natin. Good morning! Amen! Hallelujah! Purihin po ang Panginoon sa araw na to. Amen. Ang araw ng linggo ay palaging espesyal. Hindi dahil sa ano paman at hindi dahil sa kanino paman. Amen. Ito ay espesyal dahil sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya may guest speaker o wala, espesyal po ang linggo. Amen. Tandaan po natin yan. Hindi po tayo nagiging espesyal dahil meron tayong bisita o meron tayong mga ginagawa, mga activities. Hindi po. Ang araw ng linggo, araw ng pagsamba, ito po ay araw ng ating Panginoon. At buwan na po ng November, ayan, malapit nang matapos ang 2024. Pero yung ganun pa man, meron pong mga magse-celebrate ng kanilang birthday. So the rest, weekly naman po yung pananalangin natin sa kanila. So yung nag-celebrate ng birthday kahapon ay si Kate. No, pag-pray po natin. At yung pag-alis ni Nanay Saling, bukas, papunta po siya ng Amerika. At si Dane na may sakit ay pag-pray din po natin. Sige po, tayo po ay manalangin na. Hallelujah. Purihin ka o aming Diyos sa makapangyarihan sa lahat na may-ari ng langit at lupa at may-ari din ng aming mga buhay. Nakilain ka, Panginoon, sa araw na to. Tunay nga nawa, simula pa kanina, na bigyan ka na namin ng kaluguran at patuloy na mabigyan ka namin ng kaluguran, kasiyahan, O Diyos, kung paano kami sumasamba sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, dalangin namin na nawa na i-offer namin ng buong buo ang aming mga sarili sa iyo, Panginoon. Dalangin namin yung nag-birthday kahapon si Kate. Thank you, Lord God, for her life. Patuloy na ikaw po ang siyang magpala kay Kate at ikaw ang patuloy na mag-ingat sa kanya at anuman po yung kanyang heart's desire, Lord, hindi po maikli ang iyong kamay upang hindi ito ipagkaloob. Kaya salamat po for another year na ipinagkaloob mo sa kanya. Ganon din ang araw ng pag-alis ni Nanay Saling bukas patungong Amerika, Panginoon. We ask for your traveling mercy for Nanay Saling, for safe travel, Panginoon, at ma-enjoy niya po yung pagbisita niya doon sa Amerika. Lord, ganun din si Day na meron pong UTI. We pray for your healing touch right now, in Jesus' name, Panginoon. Nawa, mabilis po siyang gumaling sa pangalan mo, Panginoong Jesus. At sa lahat po ng may dinaramdam, kung meron pa po, Panginoon, na hindi po namin nabanggit, sa iyo po namin pinapasakop sa umaga na to. At ang bawat isa na narito, Panginoon, nawa patuloy na naluluwalhati ka namin, Panginoon, at binibigay namin sa iyo ang lahat, anuman yung mga daladalahin namin, Panginoon, pinagkaloob na po namin ito sa iyo, Lord God. Kaya nawa, Panginoon, kami, Panginoon, ay makapagbigay, Panginoon, ng tunay na pagsamba, tunay na pagpupuri, at tunay na pagdakila, tanging sa iyo lamang. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, Amen! Amen! Hallelujah! Amen! So sa umaga po na to, mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Dito po tayo sa Proverbs or Kawikaan po. Ang ating pong pag-aaralan, Proverbs chapter 3, verse 6. Alam ko, handa na kayo. Handa na po ba kayo? May Bible na kayo? Amen. Dalangin ko lagi kayong may dalang Bible. Lagi ko po yung pinapaalala sa inyo. Proverbs chapter 3, verse 6. Babasahin ko po siya sa NIV version. Sabi po rito, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong salita sa umaga na to. Patuloy, Panginoon, na buksan mo ang mga bawat kaisipan at bawat puso ng mga nakakapakinig ng iyong salita. In Jesus' name, Amen. So, madali lang po at maikli lang po yung ating verse na pag-aaralan ngayon. Sabi nga dito, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Amen. Madalas ginagamit tong verse na to, yung paano ba sila sa future, di ba? Yung sa trabaho, sa career, yan, sa pag-aaral,
Ina-acknowledge ang Panginoon kapag ganon. Bakit? Gusto maging maganda yung kanilang kalalagayan. Di po ba? Sa buhay. Kaya ginagamit tong verse na to sa mga ganon. Pag may gustong magandang mangyari sa buhay niya, ang ginagamit madalas na verse na ito. At naaalala ang Diyos ng tao kapag mga ganitong pagkakataon. Kasi meron siyang gusto. Wala namang pong masama doon, wala namang problema. Pero yung pag-aaralan natin ngayon, dito sa verse na to, it is broader than that. Mas malawak po kaysa doon sa iniisip natin na kikilalanin lang ang Panginoon, maaalala lang ang Panginoon kapag ka merong ninanais na maganda sa kanyang buhay. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng acknowledge? In all your ways, acknowledge Him. Paano po ba natin, ano ibig sabihin ng acknowledging God? Kasi pag tatanungin ko kayo, ano Tagalog ng acknowledge? Ano po Tagalog ng acknowledge? Pagkilala. Para kung aanuhin mo, mababaw. Tama po ba? Mababaw yung kahulugan niya. Pero malalaman po natin dito sa ating verse kung ano po talaga ibig sabihin ng what does it mean to acknowledge God. Sa Hebrew word po, ang salitang acknowledge ay yada. Amen? Means to know. Yung pagkilala, pag-alam. Meron po tayong mababasang verse sa 1 Chronicles 28:9 kung saan ini-encourage ni David ang kanyang anak na si Solomon na i-acknowledge ang Panginoon. Basahin po natin. 1 Chronicles chapter 28 verse 9. Kung nakita niyo na po, magsabi po sila ng Amen. 1 Chronicles 28 verse 9 po. Babasahin ko rin po siya sa NIV. Kaya bit ko po itong NIV Bible ko. Dahil dito ko po kinuha yung ating pong mga, yung version natin ngayon, dito ko po siya kinuha. 1 Chronicles 28 verse 9, sabi po rito, "And you, my son Solomon, acknowledge the God of your father, and serve Him with wholehearted devotion and with a willing mind. For the Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will reject you forever." Amen? Sabi ni David dito sa anak niya kay Solomon, "And you, my son Solomon, acknowledge the God of your father." Bukod sa i-acknowledge niya, ano pa? "And serve Him with wholehearted devotion and with a willing mind. For the Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will reject you forever." Kita po natin to, kabilin-bilinan ni David sa kanyang anak na i-acknowledge ni Solomon yung Diyos ng kanyang ama. At sino yon? Ang ating Panginoon. Amen po ba? At anong ibig sabihin ng acknowledge? Kung titignan po natin sa dictionary yung salitang acknowledge, to recognize the rights, authority, or status. Hindi siya basta pagkilala lang. Kung hindi kikilalanin mo, amen, tatanggapin mo ang alin? Yung karapatan, yung authority at yung karapatan ng kung sino mang nire-refer na dapat nating i-acknowledge. Amen. Nasusundan niyo po yung ating pong pag-aaral. Kaya yung verse natin, "In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight." Ang pinag-aaralan po natin itong verse na to, what does it mean to acknowledge God? Tama na ba yung tapos na yung kilalanin mo yung Diyos? Hindi po. Amen. Mas malalim pa sa pagkilala sa ating Panginoon. When we acknowledge God, katulad ng sinabi ni David kay Solomon, kaakibat ng pag-acknowledge natin sa ating Diyos, ay nandoon yung paglilingkod natin sa Kanya. Amen, mga kapatid. Bakit? Kasi nare-recognize natin yung Kanyang rights, yung Kanyang authority. Paano mo siya nare-recognize na kilala mo kung sino yung Diyos mo?
alam mo kung ano yung Diyos mo. Tama po ba? Alam natin kung anong magagawa ng Diyos, kilala natin ang ating Diyos, alam natin yung katatayuan natin sa harapan ng ating Diyos. Kaya ano po yung mga kaparaanan o 3 ways that we can acknowledge God in all our ways? Hindi mo lang siya kikilalanin or i-acknowledge kapag meron kang hinihinging maganda sa buhay mo. Amen. Again, ang Panginoong Diyos po, hindi siya genie. Na pag may hiningi ka, gusto natin agad-agad ibibigay ng Diyos. Hindi po siya nagmamagic. Amen. So, kailangan kikilalanin natin ng malalim at tatanggapin natin yung kanyang authority saan? Sa buhay natin. May authority po ang Diyos sa buhay natin. Actually, He has all the rights and authority in our lives. Dahil kapag gusto niya na kuhanin ang buhay ng isang tao, pwedeng-pwede. Amen. Katulad na napag-aralan natin nung nakaraang linggo, the ultimate need of human being like us is God. Wala tayong ibang kailangan kung hindi ang ating Diyos. Ngayon, paano ba sinasabi na i-acknowledge po natin ang ating Panginoon? 3 lang po itong babanggitin natin at aaralin natin. Una, acknowledge His existence. Hebrews 11 verse 6. Number 1, acknowledge His existence. Basahin po natin sa Hebreo or Hebrews chapter 11 verse 6. Sabi po dito, yung iba memorize na po ito. For without faith, it's impossible to please God. Tama ba yun? Amen. Ito po, sabi ng Hebrews 11 verse 6. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Hindi po siya nagtapos dun sa without faith, it is impossible to please God. Sabi doon, because anyone who comes to Him must believe that He exists. Lahat po tayo naniniwala na may Diyos. Amen. Hindi po tayo yung mga atheists na hindi sila naniniwala na hindi raw nag-e-exist ang Diyos. Saan kaya galing yung mga tao na yon kung hindi sila naniniwala na merong nag-e-exist na Diyos? Saan kaya galing ang creation kung hindi sila naniniwala na merong nag-e-exist ang Diyos? Sino kayang gumawa ng mga dagat? Ang langit? Saan kaya galing at sinong gumawa ng mga yan kung hindi sila naniniwala na nag-e-exist ang Diyos? Ngayon sa mga Kristiyano, maaaring maiisip natin paminsan-minsan, meron pa talagang Diyos kasi dami kong problema. Bakit parang hindi niya ako tinutulungan? Ayan. Amen? Mag-iingat po tayo sa pagsasabi natin ng ganyan. Mayroon pa talagang Diyos kasi pray ako ng pray. Bakit walang sagot sa akin ng Panginoon? Amen. Sometimes naiinip tayo doon sa hinihingi natin na kailangan agad-agad. So, abruptly, nandyan yung pagtugon ng Panginoon. Mga kapatid, we need to acknowledge His existence in our lives. Paano mangyayari na ma-acknowledge natin yung existence ng Diyos sa buhay natin? Siyempre, naniniwala tayo unang-una na merong Diyos, anuman ang sitwasyon natin. Mahirap man o madali ang sitwasyon natin. May pera ka man o wala. Maniniwala ka o naniniwala ka na merong Diyos na kaya kang tulungan. Masaya ka man o malungkot, mananampalataya ka na merong Diyos na nag-e-exist. Bakit? Ano sabi rito ng Hebrews 11 verse 6? Without faith, it is impossible to please God. Kung wala tayong pananampalataya, kasi mahirap paniwalaan yung hindi nakikita. Tama po ba? Wala pang nakakita sa Diyos. Kaya mahirap paniwalaan na meron ng Diyos kasi hindi siya nakikita. Kaya ang mga tao, naghahanap sila ng Diyos na visible, tangible, yung evident. Ganon yung gusto nilang Diyos. Pero maliwanag na sinasabi ang Biblia na ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan.
tayo ganun din. Hindi na tayo dapat nagdadalawang isip that God exists and we must live by faith. Because without faith, it is impossible to please God. Hindi natin mabibigyan ng kaluguran ng ating Diyos kung wala po tayong mga pananampalataya. No? Hindi po ako yung may sabi, no? Sinasabi ng Biblia, sinasabi ng salita ng Diyos. And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists at ano pang gagawin niya? And that He rewards those who earnestly seek Him. Bibigyan niya ng reward kung sino man yung talagang nagsasaliksik sa Kanya. Sino sa inyo kilalang-kilala na talaga ang Diyos? Di ba wala pa? Yung masasabi mo talaga, kilalang-kilala ko na ang Diyos. Hindi po. Sa bawat araw, nagpapakilala ang Diyos. Paano mo siya makikilala kung di ka nagbabasa ng Biblia? Paano mo makikilala ang Diyos kung wala kang pananampalataya? Paano mo makikilala ang Diyos kung hindi ka nag-church? Paano ka maniniwala sa Diyos kung hindi ka nananalangin? Paano ka maniniwala sa Diyos kung hindi ka sumasama sa mga Bible study, sa mga cell group, sa mga training? Paano mo sasabihin naniniwala ka sa Diyos kung walang mga ganong gawain? Amen. No? Nasaan ang pananampalataya kung wala po yung mga yon? Malinaw na sinasabi sa Biblia, faith cometh by hearing the word of God. Magkakaroon ng pananampalataya ang isang tao kung siya'y nakakapakinig ng salita ng Diyos. Amen. So sabi rito ng Hebrews 11 verse 6, maniwala tayo, saan ka ba galing? Yung mga pilosopo, tatanungin mo at sasagutin ka nila, saan ka ba galing? Di sa magulang ko. Di ba? Saan galing yung magulang mo? Di sa magulang niya. Saan galing yung magulang niya? Di sa magulang ulit. Kung aanihin mo yung ugat, saan nagmula yung tao? Hindi ba ginawa? Hindi ba nilikha? Kasi hindi naman po matatapos yan eh. Tracing yung mga ninuno natin, no? Hindi naman matatapos yan. Kayo, na-trace nyo na ba kung saan kayo talaga pamilya nagmula? Napakahirap, di mo ba? Napakahirap. Siguro hanggang ikatlong salinlahi matitrace natin. Ikatlo, ikaapat. Pero pag medyo lumalayo na, bisa nga magugulat ka, oy, tita mo to. Ay, kamag-anak ko pala. Di ba may mga ganyan po tayong mga pagkakataon? Oy, pinsan mo yan. Ay, magpinsan pala kayo. Hindi natin alam. Kasi hindi na natin alam na kamag-anak natin sila dahil malalayo na. Amen. May mga ganong pong pagkakataon. Pero, saan nagmula tayong lahat? Saan galing yung tao? Hindi ba nilikha ng Diyos? Sino bang tao hindi naniniwala na siya nilikha ng Diyos? Anong sabi? No? Na hindi ka naniniwala na nilikha ka ng Diyos. Saan ka galing? Singaw ka. Alien ka. Ganyan. Kung hindi ka naniniwala, ikaw ay galing sa Panginoon. Pangalawa, how do we acknowledge His existence in our lives? Put our faith in Him. Hebrews 3 verse 1. Ang pananampalataya po natin ay sa Diyos lang. Wala na pong iba. Hebrews chapter 3 verse 1. Sabi po rito, therefore, holy brothers, ang ganda ng pagkakasabi niya sa NIV, therefore, holy brothers, who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, the apostle and high priest, whom we confess. Sa ibang version, fix your eyes to Jesus. Ito sa NIV, fix your thoughts on Jesus, the apostle and high priest, whom we confess. Kanino lang tayo titingin, mga kapatid? Sa ating Panginoong Yesus. Amen? Kailangan nakapix. Sabi diyan, nakapix. Pag nakapix po ba, gumagalaw? Hindi, di ba? Pag sinabi natin nakapix, nakasteady yan. Amen? Nakasteady. Hindi gumagalaw. Kaya nga sabi rito, fix your thoughts on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Kay Jesus ka lang nakatingin. Kaya sabi nila, yung kabayo may takip dito sa dalawang side para hindi siya nadidistract.
Para diretso lang ang tingin niya sa daan, lalo na kung siya'y ginagamit sa transportasyon. Tama po ba? No? So, ganun din po tayo. Kasi pag tumingin ka sa kabi-kabila, panigurado po, sa totoo lang, manghihina yung pananampalataya mo. Tama? Tumingin ka lang sa tao, may hihina na pananampalataya mo eh. Kasi may isip mo agad, ba't ba siya ganon? Kristiyano na siya, di ba? Ba't siya ganon? O wala na, hihina na yung pananampalataya mo. Titignan mo pa yung problema mo sa buhay. Wala kaming lahat. Alam niyo, sa bahay, pag naubos, sabay-sabay. Pag naubusan ka ng bigas, maubos din ang asukal, maubos ang kape. Kapag ganon, pag nauubos, sabay-sabay. Di ba? So, pag tinignan mo yung kapatid sa pananampalataya, ba't ganon? Ganon siya, Kristiyano siya. Kristiyano na siya, ba't ganun pa rin siya? Manghihina ng pananampalataya mo. Titingin ka sa bahay, ang dami mong problema. Manghihina ng pananampalataya mo. Tama? Tingin ka sa paligid, ba't ba ganito yung nangyayari sa bansa namin? Marami pong factors para humina yung pananampalataya nating mga tao. Huwag ka naman titingin sa iba eh. Sa loob na lang ng bahay eh. O kahit dito na lang sa church. Tama po ba? Pero anong sinasabi sa atin dito? Let us fix our thoughts. Thoughts na, kaisipan eh. No? Sa ibang version na, eyes. Let us fix our thoughts on Jesus Christ. Bakit? Kailangan yung ating mga kaisipan, no? Sa Panginoong Jesus lamang. Dahil kung meron po tayong ibang nakikita at napapansin, panigurado po, yung maliit na pananampalataya na meron tayo, pwede pa siyang mawala. Yung maliit na pananampalataya na meron tayo, lalo pa yung liliit. Amen. Kaya sa Panginoong Hesus lamang, no? Yung kung may problema sa kapatiran, pabayaan natin ang Diyos na mag-fix sa kanila, na mag-ayos sa kanila. Anyway, hindi po talaga natin sila mapapagbago. Sino makapagbabago sa tao? Panginoong Hesus lang. Ang magagawa natin, magbigay ng gabay, magturo, tama? Pero sa pagdating ng pagdedesisyon, sa last decision, yung tao pa rin naman eh. Katulad ng sinabi ni Pastor Joe last Sunday, kahit pilitin ko kayo ng pilitin, umaten ka, umaten ka, umaten ka. Eh kung ayaw mismo ng may katawan, may magagawa ba ako? Wala. Amen. Kahit kayo po, kahit pinipilit nyo na yung mga mahal nyo sa buhay, kung ayaw naman talaga nila, may magagawa ba kayo? Wala din. Talagang ang Panginoong Hesus lamang po. Kaya ang pagtingin natin, no, ay sa ating Panginoong Diyos. Palagi sa bawat ginagawa po natin sa buhay natin, araw-araw, let us acknowledge God's existence in our lives. Meron pala akong Diyos. Kasi baka maiisip natin, nag-iisa ka. Nalulungkot ka kasi dami mong problema, dami mong kabigatan, parang walang tumutulong sa'yo, pero kapatid, nagkakamali ka. Malamang sa tao, kumbaga, halimbawa sa tao, piling mo walang tumutulong sa'yo, pero meron tayong Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, nakakakita sa atin, nakakaalam ng sitwasyon natin. Kaya i-acknowledge natin ang Panginoong Diyos araw-araw sa buhay natin. Na lumalakad tayo sa mundo na to, yung journey natin sa mundo na to, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Yun ay kung sinasama mo siya. Amen. Kung ina-acknowledge mo siya. Pero kung hindi mo naman siya ina-acknowledge sa buhay mo, araw-araw, talagang pasan mo ang daigdig araw-araw, kapatid. Hindi ka sasaya. Tama po ba? Hindi mo na makukuha ngumiti kung hindi mo ina-acknowledge ang Diyos. Again, ang salitang acknowledge, hindi lang siya pagkilala, kung hindi pagkilala sa authority ng Diyos sa buhay po natin. Yung karapatan ng Diyos sa buhay natin, i-acknowledge po natin yan araw-araw. Kaya sabi, acknowledge His existence. Amen. Pangalawa, how do we acknowledge God in our lives?
Acknowledge His glory by your life. Again, number 2, acknowledge His glory by your life. Ano po ba Tagalog ng glory? Pasensya na kayo, medyo lagi ako magtatanong ng mga Tagalog word ngayon. Tagalog ng glory, ano? Ha? Kalwalhatian, luwalhati, no? Pag minsan parang kaningningan, no? Kaliwanagan, yan, kalwalhatian. Sabi ng number 2, acknowledge His glory by your life. Part of acknowledging God in all your ways is conforming your ways so that they bring glory to God. Ito po yung sinasabi sa 1 Corinthians 10:31. Whether you eat or drink, alam niyo na po yan, di ba? Do it all for the glory of God. Para naiintindihan natin yung verse. 1 Corinthians 10:31. Sabi po rito, babasahin ko po sa inyo. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. So anong ibig sabihin nito? Acknowledge His glory by your life. Nalulugod dapat ang Diyos sa mga ginagawa mo, sa mga ginagawa ko, sa mga ginagawa natin. Dapat nalulugod ang Diyos. Dapat naluluwalhati ang Diyos saan? Sa lahat ng ginagawa natin. Kahit nasa pagkain natin at kahit nasa pag-inom natin. Ano bang iniinom mo? Yung bang iniinom mo, naluluwalhati ba ang Diyos? Kita nyo? Kasi kung umiinom ka lang hindi naman naluluwalhati ang Diyos doon, hindi mo yun dapat gagawin. Tama po ba? Yung kinakain mo sa iyong konsensya, hindi ka naman din na komportable, hindi mo naluluwalhati ang Diyos. Diretsahan, kung hindi ka komportable kumain ng dugo, huwag kang kumain ng dugo. Amen. Kasi hindi mo naluluwalhati ang Diyos dahil meron kang iniisip na, ba't yung iba kumakain? Ba't ako? Sabi, bawal daw yung dugo. So kung hindi ka komportable, sabi naman yun sa Roma, nabasa nyo na po ba yan? Kung kumakain ka na ikaw ay nakukonsensya, mas nagkakasala ka. Tama po ba? Kaya kung hindi ka komportable dun sa mga ganong pagkain, edi wag mo kainin. Wala naman mag-aano sa'yo eh. Kaya sinasabi sa atin ng verse, so whether you eat or you drink, do it all for the glory of God. Lahat dapat ng ginagawa natin, naluluwalhati ang ating Diyos. Sa paglalaro ko ba ng games, naluluwalhati ang Diyos? Yung mga ganon, dapat iniisip po natin. Mga kapatid, tama? So pag-scroll ko sa social media ng napakahabang oras, kasi ginagawa natin yan di ba? Whether you eat or you drink or whatever you do it all for the glory of God. Naluluwalhati kaya ang Diyos sa pag-scroll ko ng napakahabang oras? Sa tingin ninyo, ikaw nakakaalam, naluluwalhati ko ba ang Diyos? Una sa lahat, pag nagso-social media ka, hindi naman si Lord yung nasa isip mo nun Tama? Tama. Oh, may tama, di ba? Ito po yung sinasabi, acknowledge His glory by your life. Kaya sabi sa Proverbs 3:6, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Para tama yung nilalakaran mo, tama yung ginagawa mo, we must acknowledge God every day in our lives, and everything that we do, we must acknowledge God, and ask yourself, naluluwalhati ko ba ang Diyos dito sa ginagawa ko? Sa sobrang panonood mo ng TV, naluluwalhati mo ba ang Diyos? Hindi. Tapos sasabihin ng mga tao, hindi ako makapagbasa ng Biblia kasi busy ako. Pero may oras sa mga ganong bagay. Hindi mo ba nakakalungkot na naririnig yung mga ganyan? Sinasabi wala silang oras, pero may oras sila sa ibang mga bagay. Tama uli. Di po ba? Mga kapatid, bringing glory to God means whatever you do, ina-acknowledge mo siya. Naluluwalhati ko ba ang Diyos dito sa ginagawa ko? Bakit? Bakit ganun? Araw-araw? Yes.
Kristiyano ka na. Tama po ba? Baka sabi nyo, ang OA naman, sobra naman si pastora. Hindi. Bakit? Kasi Kristiyano ka na eh. Yung buhay natin, hindi na po sa atin. Tama? Kung nabubuhay man po tayo ngayon, hindi na tayo nabubuhay para sa ating mga sarili. Tayo po ay nabubuhay para sa Diyos. Para doon sa manlilikha natin. Para sa tagapagligtas natin. Amen. Kaya let us acknowledge God. Kumbaga, siya talaga yung kinikilala mo na malaking Diyos mo, makapangyarihang Diyos mo. No? Alam niyo, bibilib kayo sa mga Muslim. Ang mga Muslim, patay na si Allah. At hindi siya nabuhay kailanman. Pero hanggang ngayon, takot sila kay Allah. Meron sila talagang mga bagay na hindi nila ginagawa kasi takot sila sa Diyos nila. Ang mga Kristiyano, takot kaya sa Diyos? Hindi yung takot ng parang nakakita ka ng multo eh. Hindi po yung gano'n yung pagkatakot na pinag-aaralan natin dito. Banal na pagkatakot sa Diyos. Diba? Kasi ina-acknowledge mo, kayang gawin ng Diyos sa buhay ko anumang bagay. Tama? Mabuti, sa totoo lang, mabuti ang Diyos kahit hindi tayo mabuti. No? Mahal tayo ng Diyos kahit siya hindi natin masyadong mahal. Tanggap tayo ng Diyos kahit siya hindi natin masyadong tanggap. Bakit? Kasi sa araw-araw ng ginagawa po natin, hindi naman talaga natin na-acknowledge ang God fully. Madalas, naaalala ng mga tao, ng mga Kristiyano din ang Diyos kapag meron siyang matinding pangangailangan, meron siyang matinding dinadala, meron siyang mabigat na pagsubok, meron siyang sakit karamdaman, marami siyang problema, doon na-acknowledge ang Diyos. Tama. Pero pagka masaya na uli ang panahon, masaya na uli ang oras, ang pagkakataon, hindi na uli ina-acknowledge ang Panginoon. Katulad ng sinabi ko nung Biyernes, no? Katatapos lang ni Christine, naniniwala ako, during that time ng Christine na yon, ng bagyo, lahat nananalangin sa Diyos. Amen. Pagkatapos ni Christine, okay na. Diba? Pagkatapos si Christine, okay na. Anong ginawa ng mga tao? Nag-Halloween party. Nag-trick or treat. Anong sinuklim ng mga tao sa Diyos? Yung ba'y pagkilala sa Diyos? Yung ba'y paggalang sa Diyos? Yung ba'y pagkatakot sa Diyos? Sa kabila ng nagligtas ang Panginoong Diyos? Amen? Sasabihin ng iba, ang KJ nyo naman, trick or treat, candy lang naman yan eh. Diba kung aanin mo, bibigay ka lang naman ng candy sa mga bata, bakit bawal? Bakit hindi i-trace kung anong pinagmulan ng ganong gawain? Actually, kahit hindi nyo lang nga i-search, ang dami sa social media nagtuturo ng mga pastor. Hindi na tayo mahihirapang mag-search ngayon. Nasa social media, ang daming mga pastor. Bakit hindi dapat gawin ng mga Kristiyano yung mga ganong uri ng gawain? Pero maraming Kristiyano kasama sa ganon. Amen. So, nabibigyan ba ng glory ang God sa mga ganong pagkakataon? Kahit kasi Kristiyano, kasama po doon eh. Yung mga hindi Kristiyano, maintindihan natin kasi hindi pa nila alam ang katotohanan. Tama. Pero yung mga Kristiyano na, nasasabihin, ano lang naman to, kasiyahan lang naman ng mga bata. Baka yung mga anak-anak nyo at apo-apo nyo, sinasama nyo dyan. Sabi nyo, candy lang naman. Hindi po candy lang yun. In the first place, bakit yun ginagawa? Alam nyo ba yung dahilan? Bakit yun ginagawa? Tama? Dapat alam mo yung dahilan. Ba't mo yung ginagawa? No? Bakit mo yung pinapagawa sa anak mo? Bakit mo yung pinapasuot sa anak mo? Dapat alam natin yan. Kung yan ay kalugod-lugod sa Diyos, why not? Gagawin natin kung kalugod-lugod sa Diyos. Pero yan ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Bakit gagawin ng mga Kristiyano? Amen. No?
Kahit na sabihin natin, ano lang naman yan, pangkasiyahan lang. Kahit na. Kapag ikaw nakiisa doon, parang tinolerate mo na rin sila. Noong isang gabi, nung nangyayari nga yung trick or treat, may mga kumakatok sa amin. Because sorry, wala akong candy. At kahit meron akong candy, hindi ko rin sila bibigyan. Hindi ako madamot. Pero ito tolerate ko yung ganong gawain. Kahit di naman nila naiintindihan, ikaw naiintindihan mo. Tama po ba? Ikaw yung nakakaintindi. Ikaw yung magkocontrol. Sila hindi nila naiintindihan. Ikaw yung nakakaintindi. Ikaw yung hindi magpa-participate. Ang pagbabago, magmumula sa tao. Amen. Kaya mga Kristiyano, huwag nating gagawin laging excuse yung kasiyahan lang naman to. Wala naman to, angel naman yung kasuotan niya. Di ba? Pero pinapakita sa loob mismo ng simbahan. Nandun sila naka-costume. Nakita nyo yon? Sa loob, simbahan mismo, nandun sila naka-costume. Oh, pagkalugod-lugod po ba yun sa harapan ng Panginoon? Mga kapatid, ito yung sinasabi sa 1 Corinthians 10:31. Ano man ang ginagawa mo, tiyakin mo na nabibigyan mo ng kaluguran ang Diyos doon sa ginagawa mo. Kaya nga sinabi, kahit sa pagkain, oo. Kahit sa pag-inom, oo. Amen? Kahit sa pagtulog, oo. Kung natulog ka na nananalangin sa Diyos. Amen. Ngayon, titignan natin yung mga ginagawa natin araw-araw. Ito ba'y nagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos? Amen? Dapat lahat ng ginagawa po natin ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Colossians 3:17, sabi ni Pablo naman dito. Sinundan po ito ni Pablo sa Colosas. Colossians chapter 3, verse 17. Sabi po dito, nakita niyo na? Amen. Sabi diyan ni Pablo, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. O ito, may pangalan na. Sabi ni Pablo, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Ano man ang ginagawa mo, gagawin mo yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. And giving thanks to God the Father through Him. Ito yung sinasabi, magkambal to yung 1 Corinthians 10:31 at saka itong Colossians chapter 3 verse 17. No? As Christians, as we claim, tama? Kiniklaim natin yan that we are Christians. Everything we do reflects how we view God. Lahat ng ginagawa natin nagre-reflect paano natin kinikilala ang ating Diyos. Katulad ng inatinan namin last October 31 doon sa Dasmariñas, celebrating the Reformation, 507th year anniversary of the Reformation. Maganda po sana talagang yun ay maririnig ng lahat ng Kristiyano, lalo na ng mga pastor, lalo na ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos. No? Acknowledge His glory by your life. Soli Deo Gloria. It's a Latin word na ang ibig sabihin, to God be the glory. Amen. Ito yung sinasabi sa atin sa number 2, acknowledge His glory by your life. All glory to God alone. Lahat ng ginagawa natin para sa kalwalhatian ng ating Diyos. Kaya ngayon, titignan na natin yung mga ginagawa natin. No? Ako minsan, pag napapahaba ako sa social media, tinatampal ko yung kamay ko, tsaka pisngi ko eh. Sa sarili ko lang yun. Di ko sinabing gawin nyo sa sarili nyo yun, no? Kasi paraan ko yung para reminder ko sa sarili ko, humaba ka ngayon ah. Ganyan.
No? Hindi ko sinabing huwag nyo nang gagawin, mag-social media, maglaro. Hindi naman bawal yung mga yan eh. Paano siya nagiging masama? Kung ang haba-haba na ng oras mo, yun talaga yung inubusan mo ng oras, hindi na nabibigyan ng kaluguran ang Diyos sa buhay mo. Ano na lang ang pagkakaiba natin sa Kristiyano at hindi Kristiyano? Wala, di ba? Kasi yung mga hindi Kristiyano, ganun na yung ginagawa nila eh. Eh yung mga Kristiyano, ganun din yung ginagawa. Tama? Tama. Ano po? Noon po, noong unang panahon, hindi pa naman masyadong matagal to, ang pamilya kumakain sabay-sabay, nasa isang lamesa. Napakagandang tignan. Amen. Ngayon, ang pamilya nasa isang lamesa pa din. Nakaupo na lahat, pero kanya-kanya ng cellphone. Di ba? Nandun nga, nasa isang lamesa nga sila, pero kanya-kanya sila ng dot-dot. Kaya merong nakakatawa akong nakita, yung foreigner po to, hindi siya Pilipino. Dahil ganun yung ginagawa ng pamilya niya, pati asawa niya. No surrendering of gadget, no food, sabi niya. Hindi niya talaga binibigyan ng pagkain hanggang di sinusurrender yung gadget. Kumbaga, hindi sa atin, hindi na dapat umabot sa ganon. Ang mga Kristiyano, marunong disiplinahin ang kanyang sarili. Amen. Uulitin ko, ang mga Kristiyano, marunong disiplinahin dapat ang kanyang sarili. Why? Because you are acknowledging God in your life. Nakapaglaro ka 2 oras, tama na yun. Social media ka 2 oras, tama na yun. Nakapanood ka ng TV, 2 oras, 1 oras, tama na yun. Tingnan mo yung ibang ginagawa mo. Nabibigyan mo ba ng kaluguran ang Diyos sa iyong mga ginagawa? O yung iba tulog ng tulog, higa lang ng higa, pero walang ginagawa. Nabibigyan mo ba ng kaluguran ng Diyos sa ganong bagay? Hindi. Kaya nga sinasabi dito, whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Bakit? Kristiyano ka na, kapatid. Kristiyano na tayo na tinatawag natin ang ating mga sarili. Hindi tayo Kristiyano pag linggo lang. Amen. Kristiyano tayo araw-araw. Sabihin mo sa katabi mo, Kristiyano ka araw-araw. Hindi ka Kristiyano pag may guest speaker. Hindi ka Kristiyano pag may event sa church. Hindi ka Kristiyano pag linggo lang. Kristiyano ka araw-araw. Whether gising ka or tulog ka, Kristiyano ka. Amen. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Ngayon, naiintindihan na natin itong mga verse na to. Number 3, acknowledge your death and Christ's life in you. Not your literal death. In short, your new identity. Patay na yung lumang ikaw. Galatians 2:20. Acknowledge your death and Christ's life in you. Galatians chapter 2, verse 20. Sabi po rito, nakita niya na? Amen. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Parang maganda siyang basahin sa Tagalog din. Sige, basahin natin sa Tagalog. Kaya marami po akong bit-bit dito sa harapan. Galatians chapter 2, verse 20. Sabi po rito, yan, sa Tagalog. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay. Sino na? Kundi si Kristo ang nabubuhay. Kanino? Sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Nakita po natin to?
Kaya nga si Pablo, nasabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Kasi kinikilala niya ang Diyos sa buhay niya, kaya sabi niya, kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Sa lahat ng mga Kristiyano, ito na po yung buhay natin. Si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Sabihin nga natin sa sarili natin yan, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Sige, sabihin ninyo, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Patayin nyo sabihin. No? Si Kristo na yung nabubuhay sa atin. Yung sinasabing acknowledge your death, the old self is dead. Patay na yung lumang ikaw. Sabi sa 2 Corinthians 5:17. Tama po ba ako? Na ikaw ay isa ng bagong nilalang. Tayo ay isa ng bagong nilalang. I no longer live, it's Christ who is living in me. Hindi na ako yung nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Bago ka ng nilalang. Kaya nga matuwid ang tingin sa iyo ng Diyos eh. Iba na yung tingin ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat ng mga anak ng Diyos. Bago na ang tingin sa atin ng Diyos. Wala na yung luma. Huwag nyo nang binabalik-balikan yung luma. Sabi nga ng Korinto, the old has gone, the new has come. Wala na yung lumang ikaw. Amen. Wala na. Bakit? Kasi patay na yon. No? Ang meron ngayon ay bagong buhay kay Kristo. Kaya nabubuhay tayo para kay Kristo. Nabubuhay ka dahil kay Kristo. No? Ang lahat ng bagay ay dahil kay Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, para kay Kristo, sabi sa Roma. Nabasa niyo na po ba yun? Ang lahat-lahat ng ito para sa Kanya. Ang buhay natin para sa Kanya. Bakit hindi natin ibibigay? Siya gumawa nito. Amen. Ba't di natin ibibigay? Siya may likha sa atin. Ba't di natin ibibigay? Inalinga niya yung buhay niya para maligtas tayo. Bakit hindi natin ibibigay yung buhay natin? Hindi natin kailangan ipagdamot yung mga buhay natin. Dahil hindi na tayo dapat ang nabubuhay sa ating mga sarili, kundi ang Panginoong Jesus, si Kristo. Ito yung sinasabi, don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? Amen? Ang nananahan sa mga Kristiyano, diba, tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga wala na yung dating ikaw eh. Kasi meron ng Holy Spirit na nananahan sa atin. Amen. Romans 8:6, sabi po rito sa Roma 8:6. Diba, nung kumilala tayo sa Diyos at nagdesisyon tayong manampalataya sa Diyos, sinuko na po natin sa Diyos ang lahat-lahat sa Kanya. The mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. Nakita po natin to? The mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. O sige, basahin natin sa Tagalog. Para pantay, para fair. Sabi nyo, sa English yan eh. O sige, sa Tagalog, babasahin natin. Roma 8:6. Ang pagkaumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulit sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Mga bagay na sabi nito, mga bagay na kinauhumalingan ng laman, magbubuli dyan saan? Sa kamatayan. Anong kinauhumalingan ng laman? Napakarami. Ang daming gusto nito. Tama po ba? Ang daming gusto ng laman natin. Kung pasasayahin mo talaga yung laman mo, napakaraming gusto nito at ilalayo ka niya talaga sa Diyos. Pero dahil ikaw at ako ay Kristiyano na, anong sabi sa Romans kanina?
But the mind controlled by the Spirit is life and peace. Kung kontrolado tayo mga Kristiyano, ang nagko-control sa atin, yung Spirit dito ay naka-capital S. Ibig sabihin, the Holy Spirit. Yun ang nagko-control sa atin. Buhay ang ipagkakaloob sa atin. Pero ang mga makasalanan ay sinusunod pa rin ang gusto ng laman, ang pita ng laman, kahit pa, ito mahirap, pag Kristiyano ka na, sinusunod mo pa rin yung pita ng laman mo. Amen. Yun po yung mabigat. Kapag ang isang Kristiyano, sinusunod niya pa rin kung anong gusto ng kanyang laman. Yun po yung mabigat. Yun po yung mahirap. Ibig sabihin, hindi ka naman pala talaga totoong Kristiyano. Kasi hindi ka controlled ng Holy Spirit. Kasi yung mga Kristiyano, controlled by the Spirit. Nakikita niyo po yung kaibahan? Amen? Minsan po masakit tanggapin ang katotohanan, pero kailangan po nating matuto at marinig ang katotohanan para nang sa ganon, nagigising-gising po tayo. Romans 8:11, sabi po rito, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. O sige, sa Tagalog din. Romans 8:11. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, nakita niyo yung nakasulat na Espiritu dyan? Malaking titik po yan, di ba? Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Amen. Darating ang panahon, tayo po ay papalitan. Itong mga katawan natin na to, mawawala naman talaga to. Mamamatay kasi tayong lahat. Mawawala, mabubulok tong mga katawan na to. Pero bubuhayin uli ang lahat ng mga nananalig kay Kristo. At sinasabi nga rito, sa pamamagitan ng Espiritong nananahan sa atin. Amen. Kaya mga kapatid, acknowledge in your life that you are already a new being. Ikaw ay isa ng bagong nilalang. Hindi na ikaw yung dati. Amen? Hindi na ikaw, kung ano man yung lumang ikaw, hindi na ikaw yun. Nung kinilala natin ang ating Panginoong Jesus, sinuko natin ang ating buhay sa ating Diyos, tayo ay isa ng bagong nilalang. Kaya tayo, mga bagong nilalang, pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, kinokontrol ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga tayo, nagagalit na tayo sa kasalanan. Namumuhi na tayo sa kasalanan, sa kasamaan. Di ba? Hindi na tayo natutuwa sa mga kasalanan, sa mga kasamaan. Very aware na tayo sa mga kasalanan na yan. Hindi ko sinasabing hindi po tayo nagkakasala. Ang sinasabi ko, hindi na tayo natutuwa sa kasalanan. Dahil tayo ay mga bago ng nilalang. Amen. Na pagka nagkaroon ka ng pagkakasala, di ba, bigat na bigat yung kalooban mo, and ano yung automatic na ginagawa ng isang Kristiyano? Nagre-repent agad-agad. Lumalapit agad-agad sa Diyos. Amen. So let us acknowledge our death. So, yung lumang pagkatao natin, wala na po yun, patay na po yun. We have our new identity in Christ. Isa na tayong bagong nilalang. Huwag po natin kakalimutan yon na tayo po ay binago na ng Diyos, binabago ng Diyos, araw-araw. Sinasanctified ng Diyos, araw-araw. Kaya kailangan kinikilala natin ang Diyos sa ating mga buhay, araw-araw. Hindi po occasionally, hindi po siya annually, kung hindi araw-araw. Amen. So tayo po, becoming a Christian, sabi nga po rito, pag isang mananampalataya na po tayo, we always seek for forgiveness. No?
We seek for forgiveness of our sins and then we trust God. Magtitiwala na po tayo. Marunong na tayong magtiwala sa ating Diyos. Amen. At yung buhay natin, umiikot na siya. Para kanino? Para sa ating Diyos. Why? Because we acknowledge God in our lives. We acknowledge His authority, His ownership to us. Tayo po ay pagmamay-ari ng Diyos. Kinikilala po natin yung pag-aari ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? So, acknowledging God in everything leads to straight path. Ito yung sinasabi ng verse natin. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. So, kung kinikilala natin, again, hindi po mababaw yung salitang acknowledging o pagkilala. Kung kinikilala natin ang ating Diyos sa ating mga buhay, He will lead us to the straight path. Hindi po magkakamali ang Diyos. Tayo ang nagkakamali. Ang Diyos hindi siya nagkakamali at kailanman hindi siya magkakamali. Amen. Kailanman hindi po siya magkakamali. Kaya kung tayo po ay kumikilala sa ating Panginoong Diyos, ililid niya tayo sa straight path. Ituturo niya sa atin yung dapat. Gagabayan niya tayo sa tama at mabuti. No? If we seek to acknowledge God in these ways, we will see how to walk with God. Malalaman natin paano ba lumakad kasama ang Diyos. Ito na yun mga kapatid. Ang paglakad araw-araw na kasama ang Diyos. Una, acknowledge His existence in your life. Pangalawa, acknowledge His glory in your life. And then, acknowledge your new identity to Christ. Amen? No? So, iaayos ng Diyos, dadalhin po tayo ng Diyos kung saan po tayo nararapat. Saan niya tayo dinadala, doon niya po tayo dadalhin, doon niya po i-guide yung way natin, doon niya po dadalhin yung mga panyapak natin, even our decision making, lahat-lahat po sa atin, gagabayan po ng Diyos. Amen? Katulad ng sinasabi sa Psalm 16 verse 11, basahin po natin. Psalms chapter 16 verse 11. Sabi po rito, nakita nyo na po? Amen. Sabi dito, 16 verse 11. You have made known to me the path of life. Ayan, sabi dito, you have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Ipinaalam mo sa akin yung daan ng buhay. Sabi po dyan ni David, siya po yung sumulat niyan. Diba si David, katulad din natin si David, nagkasala din po si David. Alam na natin kung anong naging kasalanan ni David. Tama po ba? Pero, sa kabila nun, yes, nagkasala siya, na-fall talaga siya. No? At nagkaroon ng consequence yung ginawa niya, namatay yung unang anak nila, ni Bathsheba. Ganun talaga yun eh. Pag nagkasala ka, merong consequence. Amen. Meron talagang kaakibat yun kasi nagkasala ka eh. Remember, our God is a just God. Amen. Pero, tumigil ba siya sa kanyang pagkilala sa Diyos? Hindi. Mas lalo niyang nakilala ang Diyos. Di ba? Kaya tingnan ninyo, pinreserve talaga ng God yung kanyang lahi. No? Mas lalo niyang inacknowledge ang Diyos sa buhay niya. Makita naman natin paano ang naging buhay ni David. Sampu ng kanyang mga iba pang mga salin lahi. Tingnan niyo naman si Solomon. Pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. Anak ni David yon. Amen? At nandun talaga yung paggabay ng Panginoon sa kanya. Bagamat itong mga binabanggit natin na to, mga nagkasala din po sila sa Diyos. No? Dahil nga mga tao nagkakasala sa Diyos. Pero sinasabi, pinag-aaralan natin dito, pinaalam na ng Diyos sa atin yung path
of life. It is for us to choose. Sabi sa Deuteronomy, sabi ni Joshua, pumili kayo, buhay o kamatayan. Diba? Sabi ni Joshua yon sa mga Israelita, kayo pipili kasi ng buhay nyo eh. Kahit nasabihin natin ganito, 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 mabuti sa Diyos. At the end of the day, ang tao pa rin, ang Kristiyano pa rin ang magdidesisyon. Gagawin niya ba yun? Susunod ba yun? Susunod ba siya o hindi? Kaya sabi ni Joshua, choose life or death, but as for me and my house. Sabi niya, kayo, pumili kayo. Buhay o kamatayan. Pero ako, siyempre, siya at ang kanyang pamilya. But as for me and my house, we will serve the Lord. Although meron talaga tayong option. Kasi tayo nga yung magdidesisyon eh. Tama po ba? Wala namang makakapagpigil sa'yo kung yan na yung desisyon mo. Kahit sabihin natin, hindi tama yung desisyon mo. Pinag-pray mo ba yan sa Diyos? Eh, pinipilit mo. Wala nang makakapigil sa'yo. Walang makakapigil sa atin. Nakikilala po ba natin ang ating mga sarili? May mga ugali po tayo. Pag sinabi mo na. Pag ayaw mo, kahit anong advices ang ibigay sa'yo, ayaw mo talagang makinig. Tama? Dahil meron kang sariling pinaniniwalaan sa isip mo. May ugali po tayong ganyan. Kahit pa sino yung kaharap mo, pagka nakasara na yung kaisipan mo, hindi, ito yung desisyon ko. Yun na talaga yung gagawin mo. Kasi wala na makapagpapabago sa'yo eh. Ikaw ang magdidesisyon, ikaw nagdidesisyon yan eh. Tayong nagdidesisyon sa buhay natin. Tama? Kaya pag nahihirapan, ano sinasabi? Diyos ko, bakit mo naman binigay ang mga to? Diyos ko, bakit naman pinaghihirap mo ako ng ganito? Nagtanong pa sa Diyos. Eh madalas naman ang desisyon na kanino? Nasa ating mga tao. Tama po ba? Pero pag meron ng maling nangyayari sa buhay, ang lakas ng loob magtanong, Diyos ko, bakit naman ganito yung ginagawa mo sa buhay ko? Palagay mo ba Diyos ang may gawa nun sa buhay mo? Hindi. May mga nangyayari sa buhay po natin, tayo ang may gagagawan. Hindi, wala nang kinalaman. Kahit nga demonyo, wala nang kinalaman eh. Di po ba? Sabihin sa'yo ng demonyo, oy, nananahimik ako, no? Ikaw na yan, mag-isa ka dyan eh. Desisyon mo yan eh. Minsan, wala kang masisi, sinisisi mo yung demonyo. Baka magsalita sa harapan mo yung demonyo. Wala siyang ginagawa sa'yo. Tama? No? Kasi nga, it is still our decision. Pumili ka, buhay o kamatayan. Parang yung sinabi ni Joshua. Pumili ka, Diyos o yung hindi Diyos. Buhay na walang hanggan sa kapipiling ng Diyos o buhay na walang hanggan sa hindi kapiling ang Diyos.